Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Pi Network. Kung saan ay may isang malaking pangyayari ang inaabangan ngayon ng buong crypto community. At ang bida dito ay walang iba kundi si Pi Network. Sapagkat ngayong May 14, sa pinakamalaking blockchain event ngayong taon na tinatawag po na Consensus 2025 sa Toronto, Canada, ay magpapalabas daw ng malaking ecosystem announcement itong si Pi. Isa po itong balita na ikinagulat ng halos 60 million Pi users sa buong mundo. Pero ang tanong, ito na ba ang simula ng tunay na pagkilala kay Pi bilang lehitimong cryptocurrency? Ilalabas na ba siya kay Binance? O isang teaser na naman ito na walang konkretong aksyon? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa kung ano po ang nilalaman ng announcement ni Pi Network ngayong May 14. Ayon po sa opisyal na post ng Pi Core team sa X or Twitter nitong May 8 ay may inilatag po silang teaser na may malaking ecosystem announcement na magaganap ngayong May 14. Hindi pa nila binanggit ang buong detalye pero malinaw na ito ay magiging mahalaga sa tinatawag na Open Network launch ni Pi, isang matagal nang hinihintay ng buong community. Ang Open Network ay ang yugto or phase kung saan magiging fully functional na itong si Pi Network bilang isang decentralized cryptocurrency. Ibig sabihin, dito palang magiging totoo at usable ang Picoin na matagal na po nating namina sa ating cellphone. Sa ngayon kasi si Pi ay nasa tinatawag na enclosed mainnet kung saan ay limitado lang ang galaw ng token at hindi pa ito pwedeng i-trade officially sa mga major exchanges tulad ni Binance. Ngayon ay bakit po excited ang community sa Binance listing? Isa po sa pinakamalaking inaasahan ngayon ng Pi community ay ang posibilidad na mailista si Pi kay Binance. Marami po ang umaasa na ito na ang moment kung saan magiging available na si Pi sa mga real-world exchanges. Kasi kung mangyayari ito, ibig sabihin ay maaari na nating ipalit sa totoong pera ang mga Pi coins na matagal na po nating kinolekta. Pero hanggang ngayon ay wala pang official confirmation mula kay Binance. Ang meron lang ay mga rumors at wishful thinking mula sa mga Pi fans. Kung sakali mang mangyari ito, magiging game changer ito sa buong crypto scene. Dahil isa na namang malaking pangalan ang papasok sa market. Ngayon ay ano pa ang posibleng laman ng announcement? Bukod po sa Binance listing ay may hula rin na baka i-announce ni Pi ang kanyang integration sa DeFi or decentralized finance. May mga nabanggit ding posibleng partnership sa mga industry giants gaya po ng Google Cloud, Visa at saka JP Morgan. Kung totoo ito, magiging malaking tulong ito para po sa kredibilidad ni Pi. Ang totoo, sinasabi ng mga insiders na makikita raw natin si Pi sa Consensus event, nakikipagkamay sa mga tech titans, nagpapakilala sa mundo at naghahanap ng strategic partnerships. Sa sobrang laki ng event na ito, andun din sina Ginoong Vitalik Buterin ng Ethereum at si Ginoong Michael Saylor ng MicroStrategy. Ibig sabihin, ito talaga ang tamang lugar para i-launch ang next chapter ni Pi. Ngayon ang sunod po nating katanungan dito ay bakit maraming galit kay Pi Network kahit excited sila sa announcement. Kahit may kasabik-sabik na balita, hindi pa rin nawawala ang frustration ng community. Maraming users ang nagrereklamo na hindi pa rin nila ma-access ang kanilang Pi tokens. Ayon sa ilan,
6 na taon na silang nag-aabang, pero hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na paraan para magamit or makash out ang kanilang Pi coins. Isang user po mula China ang nagpost sa X na tinawag na scam ang project. Galit siya dahil daw sa tagal ng delay, sa kakulangan ng transparency at sa kawalan ng direksyong malinaw. Sabi niya ay ginamit lang kami para magpatakbo ng nodes pero wala namang saysay. Ang masaklap pa ay bumaba rin ang halaga ni Picoin ng halos 15% sa loob lamang ng 24 oras. Ayon po dito kay BN Crypto. Hindi man ito officially traded, may mga informal exchanges kung saan ay pinapalitan ito. Pero sa dami po ng delays, nawawalan na ng tiwala ang ibang community members. Ayan. Ngayon is ano naman ang impact nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Para sa atin dito sa Pilipinas, maraming Pinoy ang naging bahagi ng Pi Network simula pa noong early mining phase nito. Marami po sa atin ang umasa, nagmina po araw-araw gamit ang ating cellphone at inipong mabuti ang bawat Picoin. Ngayon kung totoo ngang may malaking balitang mailalabas ngayong araw na ito, May 14, malaki po ang posibilidad na umangat po ang value ni Pi. At kung tuluyan na itong malista kay Binance, pwede nang ma-convert sa totoong pera ang ating Pi. Ibig sabihin ay pwede na pong ma-monetize ang pagtsatsaga natin sa pagmina ng ilang taon. Pero dapat din na tayong maging maingat. Hanggat wala pang malinaw na timeline para sa open network o konkretong detalye kung kailan ito at paano natin magagamit ang ating Pi coins, huwag muna tayong umasa ng sobra. Mahirap po ang mabigo kapag masyado tayong umasa sa hype. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito sa kinabukasan ni Pi Network ay sa totoo lang, si Pi Network ay may napakalaking potensyal. Imagine mo, 60 million users, mobile-friendly ecosystem at ang promise ng zero transaction fees ay napakagandang simula ito para sa isang cryptocurrency. Pero hindi lang sapat ang pangako. Kailangan din ng transparency, commitment at malinaw na plano. Kung nais ni Pi na patunayan ang sarili niya sa global stage, dapat nang bitawan ang mga delay at ibigay na ang access sa tokens ng users. Hindi na sapat ang puro teaser at saka marketing. Kailangan po ng aksyon. Para sa akin, kung magbibigay po si Pi Network ng konkretong roadmap ngayong May 14, kabilang na ang eksaktong petsa ng open network launch at malinaw na plano sa listing, doon pa lang masasabi nating seryoso talaga sila. Pero kung puro salita na naman at kulang sa detalye, baka mawala ang tiwala ng community. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.